Ito pong interim release ni Digong ay talagang malabong-malabo po na mapagbigyan. Kahit naman noon pa lagi nating sinasabi na hindi talaga makakalaya yan at malabong makalaya. Sinasabi nga natin, doon na magpapasko yan sa sa International Criminal Court 'di ba, Ate Virgie? Matagal na nating sinasabi yan, malabong makalaya yan. Hindi papayagan ng tawag dito hindi papayagan ng tadhana na makalaya yang si Digong kasi walang iya good morning po Ate Virgie Diba? Hindi papayagan niya na makalaya dahil nga po bukod sa napakalaki ng kasalanan, tadhana po ang kumikilos para dyan kay Digong. At ang karma po, alam ang kanyang ginawa noong siya ang presidente ng Pilipinas. Kaya nga po, di ba, bubulok talaga sa kulungan. Ayun. Ate Virgie, ayan, baka ako po makita nyo na kada umaga. Baka makita nyo na ako kada umaga mag-live. Sisikapin ko pong mag-live kada alas 7 ng umaga. Ito pong mga mga pinaggagawa ng mga anak ni Digong, especially si Sara Duterte, yan po yung talagang nakasama Ito po yung pahayag o balita dito po. Ito. Okay, i-play natin. Ito po yung balita ng News 5. Nasa halip na makabuti ang pagbubunganga ni Sara, lalo pa pong napasama. Ito na. Ni Rodrigo Duterte mula sa detention center ng International Criminal Court. I-mail po natin ang mga dahilan daw at ang timeline. June 12 ng taong ito, nag-file ng request sa mga abogado ni Duterte para sa interim release ng dating Pangulo. Ibig sabihin po nito, pansamantalang paglaya sa isang bansa na aprobado ng ICC. June 23 at June 25, nagsumite ng oposisyon sa request na ito ang ICC prosecutor at ang Public Counsel for Victims. Dito namang Agosto 18, inulit ng mga Duterte lawyers ang kanilang petisyon. At Setyembre 8, bilas po ng ICC ang Confirmation of Charges hearing. Ito po ang mga dahilan na binigay ng mga abogado ni Duterte para siya ay pansamantalang palayain. Hindi raw siya isang flight risk dahil sa kanyang kalusugan. Hindi rin daw niya papahiyain ang kanyang magiging host country. Mahihirapan din daw siyang magtago. Gayong siya raw ay one of the most recognized political figures in the world. Wala rin daw banta sa mga testigo. At ito pa, ayon mismo sa kanyang abogado, no real or concrete risks exist that Duterte will continue to commit crimes. Marami nakapansin sa wording na ito. At meron daw compelling humanitarian reasons para palayain isang tao na meron ng edad. Hindi ko na po hihimayin ang mga argumento ng prosecution. Diretso na po tayo sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber. Mr. Duterte's detention continues to remain necessary. Rejected ang request for interim release, rejected din ang renewed request at patuloy ang detensyon ng dating Pangulo. Bakit daw? Unang-una, iniit ng Pretrial Chamber na meron daw reasonable grounds para isipin na responsable si Duterte sa salang crimes against humanity. Sa issue naman kung flight risk ang dating Pangulo, iniit po ng Pretrial Chamber na mulat sa pool, sinasabi ni Duterte na siya ay kinidnap lamang ng ICC. So yung paulit-ulit na pagsabi ni Duterte at ng kanyang pamilya na kinidnap lamang siya ng ICC, hindi pala nakatulong sa kanyang petisyon. Ayun. Ito pa, ayon sa ICC, may mga binitawan raw na salita si VP Sara Duterte na lalong nagpahamak sa kaso ng kanyang ama. Sa isang Facebook live stream daw mula sa the Netherlands noong July 19, ito raw ang sinabi ni VP Sara. Let us all collaborate on a jailbreak. Hindi lamang malinaw kung ano po ang konteksto niyan. Ano pa man, mukhang sineryoso yan ng ICC. Dagdag pa raw ni VP Sara, may sabuatan din daw sa pagitan ng ICC
at ng gobyerno ng Pilipinas para bayaran ang mga pekeng testigo. Ito pa, ayon sa ICC Pre-Trial Chamber, sinabi ni VP Sara noong August 19 na kung bigyan ng interim release ang kanyang ama, gusto niyang bumalik sa Davao City. Pero taliwas daw ito sa pangako ng mga abogado ni Duterte na mananatili lamang siya sa bansa kung saan siya bibigyan ng interim release kung sakali. Patunay raw ito na hindi kinikilala ni Duterte ang ICC at balak daw ng kanyang pamilya na ilabas siya sa jurisdiksyon ng ICC. At dagdag pa ng pre-trial chamber, ang pagpapalaya kay Duterte ay magiging patuloy na banta sa mga detestigo laban sa kanya. Pinuna rin ng ICC ang sinabi ni Duterte noong House hearing sa drug war noong November 2024. Nang tanungin tungkol sa bilang ng mga napatay sa kanyang drug war, sinabi ni Duterte na kung mahalal siya muli na alkalde ng Davao City, dodoblehin niya ang bilang. May 2025, nahalal nga siyang alkalde ng Davao bagamat nakakulong sa ICC. Binasura rin ng ICC Pre-Trial Chamber ang argumento ng depensa na dapat siya palayain for humanitarian reasons. Habang nakakulong, mabibigyan naman daw ng sapat na medical care ang dating Pangulo. Hindi rin daw pinaliwanag ng depensa kung meron silang nakikitang kakulangan sa medical care na binibigay ng ICC kay Duterte. Kaya sumatotal, naniniwala ang Pre-Trial Chamber na flight risk nga ang dating Pangulo at kailangan ng kanyang patuloy na pagkakakulong para siguradong nariyan siya para sa paglilitis. Dagdag pa ng dahilan para raw hindi niya maharangan o madiskarel ang investigasyon at ang paglilitis at para hindi niya maulit ang mga krimen na sinasabing kanyang ginawa. Mga kapatid, Edling Gauro, maging maalam at lahat po ng kilos ng mga Duterte, ni Digong, at ng mga kaalyado niya, mga kamag-anak niya, anak, lahat po nakasama. Buti na lang tanga talaga, Ate Virgie. Kuya Tommy, shoutout po. Di ba? Buti na lang talaga tanga. Di ba, J8? Puro katangahan kasi itong mga Duterte na to eh. Oh. Kita nyo. Alam nyo sa totoo lang, nakikita ko dito, talagang ayaw naman nilang makalaya si Digong eh. Kasi, yan ang magpapanatili sa kanilang relevant eh, ang pagkakakulong ni Digong. Yan ang magpapanatili ng simpatya ng mga bobong DDS sa mga Duterte, ang pagkakakulong ni Digong at Elizabeth Napisa. Kaya po itong pagkakakulong ni Digong, sa halip na ayawan ng mga anak talaga, kasi kung talagang gusto mong mapalaya tatay mo, mananahimik ka. Hindi ka magkukukuda. Magtrabaho ka bilang vice presidente, bilang congressman, bilang mayor. Manahimik ka. At baka ma-consider pa yan ng ICC. Tahimik naman yung pamilya. Mukhang talagang nalulungkot sila sa pagkakakulong ng kanilang tatay. Hindi. Ang nangyayari, kabaligtaran. Sa halip na kumbaga makaisip ang ICC na palayain si Digong for interim release, lalo pa pong in-extend ang kanyang vacation at baka hanggang hanggang mahatulan na to ng habang buhay na pagkakakulong doon o 10 taon na pagkakakulong. 2035 uuwi na si Digong. 'Di ba? Mabuti pa nga yan, si Digong ay uuwi pa, pero yung mga pinagurgur niya ng mga kababayan natin, mga biktima ng EJK, hindi na makakauwi. Pero si Digong may pag-asa pang makauwi. Kaya lang ang tanong, buhay pa kaya si Digong after 10 years? O after 30 years? After 10 years, kasi pangkaraniwan po ng kaso sa ICC, after 10 years, saka pa lang po nadedesisyonan. 5 years ang pinakamababa. Yan ang aking nakita. So, 5 years to 10 years, buhay pa kaya si Digong? Paano kung mahatulan niya ng 30 years na pagkakakulong? 2055 pa uuwi si Digong? Diba? Ayan ang yan ang hindi po kasi naiisip nitong mga Duterte na to. Pinasama lang lalo nila si Digong dahil sa pagkandidato nito bilang mayor. Kasi akala nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, yung mga Senate hearing, Congress hearing, lahat ng pagbubunganga ni Digong
akala nila hindi na mo-monitor ng mga taga-ICC. Ano ba akala nitong itong mga Duterte na to? Walang taga-ICC na mag-iimbestiga sa mga pinagsasabi ni Sara, ni Digong, ni Baste, ni Pulong. Siyempre lahat ng sasabihin nila, di ba, magagamit laban sa kanila. O ayan na nga, nagamit na laban sa kanila. O, sa halip na si Digong, kaawaan ng ICC, lalo pa pong binulok, lalo pa pong ginusto ng ICC na makasama si Digong sa mahabang panahon. Diba? Lalong nagustuhan eh. Parang nasarapan ng ICC parang mabuti pala nandito to si Digong eh. Sikat na sikat tayo. Ang dami nating fans dun sa labas. The more na merong nagrarally dyan sa labas, makakasama talaga yan kay Digong. Kasi, ibig sabihin, ganun kalakas ang mga panatiko ni Digong. Ganun ka-endured ang mga panatiko ni Digong. At napakadelikado po kapag may mga panatiko, bakit meron pong mga taong gustong gagawin ng lahat para kay Digong. Katulad na lang yan, si Alpotera. Si Alpotera, kita nyo, kahit na nabalian na o hindi na maigalaw ang balikat, hindi na maigalaw ang leeg, nag-i-stay pa rin sa ICC. Nag-i-stay pa rin dyan sa dahig. Ganon katindi ang mga panatiko ni Digong. Lahat ng mga nakinabang kay Digong noong siya ang presidente, handang gawin ang lahat para si Digong ay mapagbayaran ng kanilang utang na loob. Kaya, yan ang ayaw ng ICC. Kasi alam nila, may Alpotera na nakabantay dyan sa labas ng dahig at gagawin ng lahat, pwedeng itaka si Digong anytime. Kapag mabigyan nito ng interim release, paano pa yung mga anak na mga pusakal din ang pag-iisip? Criminal din mag-isip. Pero sabihin ni Sara Duterte on live na i-jailbreak nila ang kanilang tatay. Imagine niyo po yun. Abay, kahit talaga ako yung ICC, ibabartolina ko talaga si Digong. Yung kung ano yung sinasabi ni Robin Padilla na pinagkukulungan ko ni Digong, yun ang gagawin ko. Isang parang kahon lang ng posporo, tas meron lang maliit na butas na doon lang isusuot yung pagkain. Hindi masisikatan ng araw. Kahit na medical attention, hindi ko bibigyan. Kung ako yung ICC, tototohanin ko. Kasi tinatartado ko eh. Diba? Kaya po, etong nangyayari, kay Digong, walang ibang dapat sisihin dito kung hindi po ang kanilang mga sarili. Eto, may post pa si Pulong. Eto teka. Meron dito yung post ni Pulong Duterte. Ilang beses niya nga sinasabi na ano daw po ito. Ang ginawa daw po kaya Digong ay kidnapping. Ilang beses niya nga pinagdiinan. Ang sabi dito sa post ni Pulong Duterte, ang sabi dito, this decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. It is a political chatter. My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he is stepped down. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country. Ano is most loved? Sinusuka nga ng mga Pilipino yan eh. That he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Sino ba creator ni Digong? Si Lucifer? Sabi pa dito, to all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. To the CIA who connived in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped him in making him a martyr. Martyr daw si Digong.
The anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen, just as their love for him will grow bigger. Mas lalo ngang nawawala ang mga supporter na ni Digong eh. Will appeal. Hindi na pwedeng i-appeal yan. Will fight this by the book and by the grace of the Almighty. Sinong Almighty? Almighty Lucifer nyo? My father will go home to his beloved Philippines. Uwi naman. Sigurado naman ako. Eto naman pasensya na po kayo kung kukontrahin ko yung ICC o ang mga pro-government. Sigurado naman po talagang uuwi pa rin naman si Digong. Pero ang tanong, saan ba ito nakalagay? Sa kabaong o sa urn? Sa jar. To the Filipino people, maraming salamat sa suportang walang sawang dumating. Pero hindi po kami kasama dyan. Hindi namin na sinusuportahan ng ama nyo. Di ba? Kung mamatay siya dun sa ICC, ay okay lang. Okay lang sa amin. Wala kaming pakialam. Di ba? Yan naman talaga ang nararapat sa isang kriminal. Di ba? Yan kasi ang yan kasi ang matindi na mga pagkakamali ng mga Duterte. Pinakandidato niyo si Digong bilang mayor. Nagsalita yan na kapag naging mayor siya, dodoblehin pa niya ang mga nagurgur sa EJK. Tapos sinasabi ng mga anak ni Digong, kinidnap si Digong. Diba? Lagi nila pinagpipilitan yan. Kinidnap, pinagkaisahang ipakulong, political persecution. Hindi naman kinidnap si Digong dahil talaga na merong talagang mga Pilipinong nagreklamo doon sa ICC. May mga Pilipinong nagreklamo, nagdemanda, at legit ang kanilang demanda. May mga ebidensya. Matibay ang ebidensya ng ginawang krimen ni Digong. Crime to humanity. Tapos, may mga nagrarally dun sa labas ng ICC. Kasama si Alpotera. Nakasama po yan. Akala nila kapag pinakita nila sa ICC na sila'y nagrarally doon sa labas ng The Hague. At pinakita nila na si Digong ay kanilang mahal na mahal. Akala nila makakabuti yun kay Digong. Hindi nila alam na ang pagrarally nila sa labas ng ICC makakasama pa at iisipin ng mga taga-ICC. Nako, ang dami palang panatiko nitong demonyo na to. Ang dami palang panatiko nitong kriminal na to. Kapag ito binigyan natin ng interim release, kahit dito lang sa tabi ng ICC, may posibilidad na itakas to. Dahil sabi nga nung anak, i-jailbreak. Diba? O tapos nandiyan pa yung Alpotera, gawa ng tarpaulin, gawa ng mga rally, suporta sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Ano nangyari? Bulok sa kulungan si Digong. Kasama ang mga kriminal sa buong mundo. Diba? Kaya alam niyo si Digong, ano na yan? Given na yan. Mabibigyan talaga yan ng conviction na talagang yan masesentensyahan sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Ultimo nga yung yung abogado Hindi na nga malaman kung ano gagawin. Kulang na lang gawing baldado si Digong para lang mabigyan ng kalayaan. Kaya lang, wala talaga. Nga talaga. Diba? Talagang wala nang pag-asa si Digong. Yan ang masakit na katotohanan. Si Digong, bukod sa dyan na magpapasko sa kulungan, 30 years siyang magpapasko dyan. Kung buhay pa siya hanggang 2055. 30 years siyang magpapasko, magbabagong taon, magba-Valentine's, mag-Halloween party, 30 years siya dyan. Tanggapin niyo yung katotohanan na si Digong ay kriminal at maraming ginawang krimen. Kaya siya ang talagang dapat na magbayad niyan. Inako niya naman lahat yan Diba? Sabi nga niya, utos niya yan. Siya bahala. O ngayon, siya bahala. Bulukin sa kulungan si Digong. Kaya alam nyo, yung mga pagpapanira nila, kaya sa ICC, kay PBBM,
Lahat yan nakasama. Alam nyo, ang isa sa mga dapat na ginawa ng mga makadigong, mga anak, mga pro Duterte, manahimik. Manahimik talaga. Manahimik. Walang iba silang dapat gawin kung hindi manahimik. Wala silang ibang dapat gawin kung hindi simula nung natapos ang termino ni Digong, nanahimik sila. Nagtrabaho lang ng nagtrabaho. Kaya lang kasi, yun ang kanilang kumbaga parang alam mo yun? Yung kanilang parang oxygen. Yun ang kanilang parang life support. Yung mag-ingay ng mag-ingay, magbunganga ng magbunganga. Alam nyo, ang katapangan, inilalagay yan sa lugar. Yung pagkatapos ng termino ni Digong, tapos na dapat yung katapangan niya. Kasi yung katapangan na pinakita niya nung siya'y presidente, yun ay tatatak na. Tapos na yun tatatak na yun sa mga kababayan natin. Kaya lang, di ba hindi siya nanahimik? Pinakita niya matapang bunganga niya. Pinakita niya kayang-kaya niyang talunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi. Di ba? Lumalagapak talaga sila. Lagapak na lagapak ang pagbubunganga ni Digong, nakasama. So, after magbunganga ni Digong, nung tapos na ang kanyang termino, hindi na siya presidente. Yung pagbubunganga niya, yan ang nakasama. Diba? Baka kung nanahimik si Digong, after ng termino niya, nanahimik si Sara, nagtrabaho lang siya, nagtrabaho, katulad ng ginawa ni Lenny, noong ito ang vice-presidente, baka si Sara Duterte pa ang maging presidente sa 2028. Diba? Baka si Digong hindi hinuhuli ng ICC kung hindi naghamon. Yan ang hindi naiisip nitong mga pro Duterte nito at ng mga anak ni Digong. Makakasama ang pagbunganga ni Digong, ni Sara, lahat ng nagbubunganga laban sa ICC, makakasama kay Digong. Yan ang hindi nila naisip. Yan ang iniisip nila na makakabuti. Pero ang nangyari, the other way around, nakasama kay Digong ang pagbunganga nitong mga taong to. Diba? Lahat ng mga sumusuporta kay Digong, lahat pinahamak si Digong. Yang sila Harry Roque na yan, sila Alpotera. Lahat ng pagpapakita ng suporta kay Digong nakasama. Dahil inisip ng ICC, flight risk, tatakas si Digong. Yung kada bunganga ng mga vlogger na sinasabing kinidnap si Digong, ang inisip ng ICC, tatakas nila si Digong. Dahil iniisip ng mga panatiko, kinidnap si Digong. Diba? Kaya po, itong nangyari na ito kay Digong, walang ibang dapat sisihin, kung hindi, si Digong lamang. Kaya po, itong sitwasyon na ito, actually, pumapabor pa ngayon kay Digong. Bakit? Lalong patay na patay yung mga DDE sa kanyang kumbaga paghanga kay Digong. Biruin nyo, gagawing martir si Digong. Bakit? Kasi dito sila sumasalig. Ito ang kanilang iniisip. Kapag si Digong namatay, presidente kaagad si Sara. Bakit? Noong namatay si Ninoy Aquino, naging presidente si Cory. Noong namatay si Cory Aquino, naging presidente si Pinoy. Ngayon, iniisip nila kapag namatay si Digong, presidente si Sara. Pero hindi na po Hindi na po ganun kabubobo at kaengot ang mga Pilipino. At iba ang sitwasyon ng mga namatay na yun. Si Ninoy Aquino, itinuturing na bayani nung namatay. Si Cory Aquino, namatay ng mapayapa, may sakit. Si Digong namatay na kriminal. Namatay na nabubulok sa kulungan dahil sa kanyang ginawang krimen.
So malaki po pagkakaiba nun ng mga tao na yun. Kaya wag na kayong umasa, lalo na yung mga senador na umaasa na magiging presidente si Sara Duterte. Malabo na yung mangyari dahil hindi na po yan kakagatin ng mga Pilipino yung mga ganyang gimmick. May namatay, iboboto yung kamag-anak. Nga kayo dyan. Kaya pasensyahan na lang po kayo din ang mga may kasalanan ng katarantaduhan na ito. Kayo din ang mga may kasalanan ng pagkakabulok ni Digong sa kulungan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ate